Isang napakagandang umaga sa inyong lahat. Ito po muli ang Radioactive na aktibong-aktibo at handang-handang mag-atid ng mga pinakabagong balita para sa inyo. Time check nga po pala, saktong alas 12 ng tanghali na. Atid sa inyo ng Goldilocks. Para sa araw na ito, ano nga ba ang ating pag-uusapan? Dahil nga sa nalalapit na eleksyon ay mainit na mainit ang mga pangalan ng mga kakandidato, lalo na ang mga tatakbo sa pagkapangulo. Kaya naman ngayon, pag-uusapan natin ang ilang mga bagay tungkol sa paparating na election 2016. Yun nga, para sa inyong mga saloobin na katanungan, maaari kayo mag-tweet sa @radio-active_TWT at sisikapin namin magbigay linaw o kasagutan ang inyong mga tanong o saloobin sa tulong ng isang ekspertong inibate namin upang aming makapanayam. Magandang umaga po sa inyo, Ginoong Ken Gregory. Welcome po sa Radioactive. Maraming salamat. Magandang umaga din naman po. Maaari niyo po bang sabihin ng mga kakandidato sa pagkapangulo at pagkapangalawang pangulo para sa eleksyon 2016? Ang mga nangunguna syempre sa ating listahan ay si Mar Rojas at Leni Robredo na pambato ng Liberal Party. Sunod naman ay si Grace Po at Chis Escudero. Andiyan na rin si VP Jejomar Binay at si Gringo Onasan ng Una Party List. At ang pinakalitis na nadeklara na tatakbo sa pagkapangulo na syempre si Mayor Rodrigo Duterte na kasama si Sir Alan Peter Cayetano. Ganon po pala. Isa pa pong tweet galing naman po kay @Aubrey C. Gaano kaya kalaki ang tsansang manalo si Mar Rojas o kaya naman si Binay? Para sa akin, hindi natin gaano masasabi kung anong pwede mangyari dahil hindi man natin hawak ang mga tao. Kung sa bang ito si Mar ang nangunguna, baka sa susunod hindi na. Kung sa isang chart naman na ito, si Binay, ang gusto ng mga tao, baka pagdating ng eleksyon, iba na. Pabago-bago ang isip ng tao, kaya mahirap sabihin kung gaano kalaki ang tsansa nila. Sang-ayon po ako sa sinasabi niyo, Sir Gregory. Sunod naman pong tweet galing kay @Angela. Mas karapat dapat ba si Duterte na maging pangulo kaysa kay Binay? Kung ibabase natin sa experience mo, mas malamang si Binay bilang naging vice president na siya. Hindi naman natin maaalis ang kasikatan at tamo ni Duterte sa mga nipapasa niyang reforma para sa ikabubuti ng kanyang mga nasasakupan. Kahit ganoon, hindi pa rin natin direkta masasabi kung sino nga ba ang mas karapat-dapat na pamunuan ng ating bansa. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon, Sir Ken Gregory. Maraming salamat rin po sa pagsagot sa mga tanong ng ating netizens at sa pagbibigay impormasyon. Salamat po at sa ulitin, Sir Gregory. Time check. 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hatid sa inyo ng Gatorade. Leila, Pokemon ka ba? Ha? Hindi naman. Bakit? Kasi I choose you. At nagbabalik po tayo sa Radioactive. Ngayon po ay hihingin natin ang opinion ng ating mga netizen kung sino ba ang nais nilang maging pangulo. Ang ating first caller. Yes, hello? Hello po. Okay, para sa iyo, sino ang karapat-dapat na maging pangulo ng bansa at bakit? Sa tingin ko po si Duterte. Dahil po siya ay mahigpit at talagang istrikto sa mga ipinatutupad niyang mga batas. Marami na rin po siyang mga nabago sa Davao at marami na rin po siyang mga natulungan sa mga nasasakupan niya. Kaya tingin ko po magiging isa siyang magaling na pangulo. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong opinion sa amin. Sunod naman. Hello? Hello! Hello? Ang gusto ko pong maging pangulo ay si Vice President Binay dahil naranasan niya po maging vice kaya medyo alam niya na kung ano ang ginagawa ng pangulo at ang mga pasikot-sikot ng mga bagay-bagay. Ganun ba? O sige, maraming salamat po. Time check. 31 minuto pagkalipas ng alas 12 ng tanghali. Hatid sa inyo ng Cherry Fair PGN. At nagbabalik kami dito sa Radioactive. Ang huling caller natin para ngayong araw. Hello? Hello po. Hello din. So, sino para sa iyo ang dapat maging pangulo? Sa tingin ko po si Mar Rojas dahil po syempre kapatido siya ni Pinoy. Si Pinoy naman po kasalukuyan nating pangulo kaya parang sinasabi ni Pinoy na karapat-dapat siya dahil hindi naman siya pipiliin ng ating pangulo kung hindi naman po siya magaling. Salamat ng marami sa pagtawag. Salamat sa mga nakasagot, nakitawag at nakasawsaw sa mga tanong namin. Ano man ang opinion natin sa papalapit na eleksyon, sino man ang napupusuan natin o ang iboboto natin,
Piliin sana natin ang sa tingin natin ay talagang makakatulong at makapagpapaangat palalo sa ating bansa. Magkakaiba man ang saloobin, kuro-kuro o pananaw, lagi nating tandaan na tayo ay iisang bansa lamang na nararapat na isipin ang kapakanan ng lahat ng ating mga kababayan. Special thanks po kay Sir Ken Gregory na nagpa-unlock na interview sa Radioactive, pati na rin po sa mga nag-tweet at tumawag sa amin. At ito po ang Radioactive, aktibong-aktibo at handang-handang maghatid sa inyo ng mga pinakabagong mga balita. Maraming salamat po at patuloy po kayong makinig sa Radioactive.